Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, treasure is only from God. Only from God is a treasure. Satan no treasure in the earth. Only God is a treasure. Perform this Satan is deceive people. But Satan nothing treasure Satan. Satan is a great God, no treasure of Satan. All treasure in yourself from God, give to God. Ganun po. Is a treasure is from God. Satan no treasure. Perform to Satan, deceive to the all people. For you take the sin. Is a perform of Satan. Ayun po, lahat po ng sa sanlibutan, sa Panginoong Diyos po yan, sa mag-ama. Wala pong kayamanan si Satanas. Ganun po. Nilalang lang po siya ng Diyos eh. Kasi naloloko ni Satanas yung mga tao. Kala nila, kay Satanas yung kayamanan sa sanlibutan. Hindi po. Wala pong kayamanan si Satanas sa mundo. Kasi nilalang lang siya ng Ama. Satan is authorized to kill the people, but Satan nothing treasure in the earth. Pero wala na po ang authorized kay Satanas, wala na po. Nasa Panginoon Jesus na po authority on the heaven and earth. Wala na po kay Ang gawain na lang po ni Satanas yung mandaya ng tao. Akala nyo, kay Satanas galing yung kayamanan. Hindi po. Ang inaasik po ni Satanas yung mga nandadaya siya ng tao, pinasasama niya. Inaasik niya yung mga masamang pag-iisip, masamang gawain ng tao. O kaya lang nagiging mayaman yung tao dahil nanggaling sa masama. Pero kahit galing sa masama, o sa Diyos pa rin po yung kayamanan nyo. Ganun po yun. Sa Diyos po lahat ang kayamanan. Wala pong kayamanan si Satanas sa mundo. Ganun po. All of the wealth in the treasure, heaven and earth, is owned to God. Satan no treasure. Kaya yung mga tao sa mayayaman, kala nila galing kay Satanas yun. Hindi. Nanggaling lang yung sa Diablo dahil yung iba kasi, yung ibang kayamanan nanggaling sa masama, di ba? Halimbawa, nandadaya o na brainwash lang sila ni Satanas sa masamang gawa. Pero kahit na yung yaman mo nanggaling sa kasamaan, sa Diyos pa rin po yun. Sa Diyos pa rin. Hindi po sa kay Satanas nang gagaling ang kayamanan. Sa Diyos po lahat ang kayamanan. Kaya kita nyo yung nangyari sa LA o sinunog ng Diyos. Pero kasi kanya yung kayamanan, sa Diyos po lahat yun. Kahit nagaling pa yan sa gawa mong masama. Na-brainwash ka lang ni Satanas para gumawa ng masama. Pero hindi kay Satanas yun. Ganun po. Kasi si Satanas kasi meron siyang kapamalaan sa may kapangyarihan siya sa mga bagay-bagay para mandaya ng tao. Ganun po. Pero yung kayamanan, sa Diyos po lahat yan. Kahit galing pa sa masama yan, sa Diyos po lahat yun. Kasi po nung nilalang yung langit at lupa, kanya po yan eh. Wala naman pong kayamanan si Satanas para magbigay eh.
Binibigyan ka lang ni Satanas ng kayamanan pagkagaling sa masamang gawa. Pero yung kayamanan mo, sa Diyos pa rin yun. Ganun po. Hindi po yun sa kay Satanas. Nanggaling lang yung kayamanan mo sa masama, sa masamang paraan. Pero kahit na ganun pa man, sa Diyos pa rin yun. Kayang kunin ng Diyos yun, bawiin. Di ba yung mga mayayaman dyan, nasunod yung kayamanan? O kayang alisin ng Diyos sa kanya yun. Kasi sa Diyos yung, yung lahat ng kayamanan sa buong sanlibutan. Pinamahala lang kay Satanas yun. Pero ngayon, hindi na po siya ang tagapamahala ng sanlibutan, kundi ang Panginoong Yesus na. Ang gawain na lang po ni Satanas, mandaya. Ganun po. Dadayain yung mga tao. Bubulagin yung isip para makagawa ng masama. O nagkaroon ka ng kayamanan dahil sa kasamaan, di ba? Ang dami-dami niyan sa social media. O di ba? Nagiging mapera sila sa paggawa ng masama. O ganun. Pero yung kayamanan mo sa Diyos pa rin yun. Kayang kunin ng Diyos yun. O di ba? Kayang kunin po lahat nun. Kasi siya po ang lumalang ng lahat yan eh. Sa Diyos po lahat yan eh. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Henesis 1:2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kaliliman. At ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. O yun o. Siya ang lumalang ng lupa at langit eh. O nagkaroon ka ng ginto, o nagkaroon ka ng Rolex na may ginto, o saan magaling yun? Di ba sa lupa rin? Diyos ang lumalang nun eh. O nagkaroon ka ng kotse, nagkaroon ka ng Ferrari, magagarang kotse, o saan magaling yun? Sa lupa. Minimina lang po yun ng mga tao para gawing mga materyales, di ba? O nagkaroon kang kotse, sa Diyos yun. Nagkaroon ka ng bahay, sa Diyos yun. Kasi kinukuha lang po yun ng mga minero, yung mga minerals dyan. Kung ano po yun. O yung nagkaroon ka ng Rolex na ginto, saan magaling yun? Di ba sa lupa rin? Minina lang. O yung mga magagarang sasakyan mo, bahay. Galing din sa lupa yan, nilang ng Diyos eh. Kaya lahat po ng kayamanan sa Diyos po yan. Wala pong kayamanan si Satanas sa mundo. Wala po. Sa Diyos po lahat yan. Nililinlang lang kayo ng dyablo para gumawa ng masama. O kaya nagkaroon ka ng kayamanan dahil sa paggawa ng masama. Pero sa Diyos pa rin yun. Ganun po yun. Kahit na nakagawa ka ng masama, yumaman ka sa masama, sa panluloko. O di ba? O maraming ganyan. Kahit na mga owners nga ng mga di ba? Mga manluloko. O galing sa masama yun. Nililinlang lang sila ng Diyos. Kasi tayo susubukin ng Diyos kung gaano ang ating pananampalataya sa Kanya. Susubukin tayo ng Diyos. O ginagamit kasi ng Diyos si Satanas na pandaya pang subok ganun. Pero lahat ng nasa sanlibutan sa Diyos yan, lahat ng kayamanan. Kaya kita nyo, sinunog sila din, kayamanan nila nawala. Kasi nga yung magagarang kotse, bahay, ginto mo, relos mong Rolex, o saan magaling yan? Yung perlas mo, yung pilak, di ba? Minina lang yan sa mga lupa. O Diyos na lumalang ng lupa. O, nagkaroon ka ng ginto. O mga, kung ano-ano dyan. O, galing lang yun sa lupa, minina lang yun eh. Kinukuha lang po yung mga minerals doon ng mga minero para gawing mga kasangkapan. O, sa Diyos po yun. Kasi sa Diyos, ang Diyos po ang lumalang ng langit at lupa eh. Wala naman pong sa Diyos po ang lahat ng kayamanan. Satan, nothing treasure in the earth. Tagapamahala lang siya dati, pero ngayon, ang gawain niya, nandadaya na lang. Pero hindi niya kayang makapagbigay ng kayamanan. Nagkaroon ka man ng kayamanan dahil sa kasamaan, o ganun, dinaya ka lang ni Satanas, ganun. Pero yung kayamanan mo sa Diyos pa rin yun, ganun po yun. Ganun po, ito basahin ko sa inyo rito, kasi nilalang ng langit yung lupa at langit, di ba? O siya yung lumalang silang mag-ame. Ganun po. Basahin ko rito. Kasi mga ginto niya, mga kayamanan niya, galing lang po yan sa lupa.
O kung yung mga metal, tanso, o copper, kung ano pa man yan. O, sa Diyos po ang lumalang nun. Ganun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa ano. Sa Henesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hinihan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden sa dakong silanganan. At nilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalulugot sa paningin at mabuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may ilang ilog daw lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan at mula nooy na bahagi nag-apat na sanga at ang pangalan ng una ay Pison na siyang lumiligid sa buong lupain ng Habila at do'y may ginto. O tanyo nga, yung ginto galing sa lupang nilalang ng Diyos. At ang ginto sa lupang yaon ay mabuti. Mayroon din naman doong bedelyo at batong onyx. O yung mga diamond, di ba? O sa nilalang din ng Diyos na langit at lupa. Wala pong kayamanan si Satanas. So wala po. Lahat po yan sa Diyos. Kaya kung nabubulagan kayo, kala nyo binigay ng diablo yun, hindi. Kahit na nagkaroon man kayo ng kayamanan, no, sa kasamaan, pero sa Diyos pa rin yun. Nililin lang ng diablo yung tao. Kasi yung langit at lupa, sa Diyos yun, siya po yung lumalang dun. Minimina lang yan, kinukuha yung mga mineral sa mga, o ano dapat pakinabangan sa lupa, o yun. Pero hindi po kay Satanas yun. Kahit na meron ka pa diyang kayamanan, o sa Diyos pa rin yun. Kahit nagkaroon ka dyan ng magagarang kotse, bahay Kasi minina lang yan sa may lupa para maging materyales magawa ng tao. Ganun po. Pero sa Diyos pa rin yung kayamanan mo, kahit galing sa masama. Babawiin ng Diyos yun pagka yung wala kang pagkakilala sa Kanya, hindi mo siya kinikilala. Babawiin ng Diyos, ganun. O kaya yung buhay ng tao, babawiin para hindi naman po sa Kanya. Ganun po yun, para hindi niya pakinabangan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Para malaman niyo po na si Satanas ay walang no treasure in the earth. Treasure only from God, the Father in heaven. Ganun po. Ito po sa Unang Korinto 10:26. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. O kita nyo nga, ang lupa sa Panginoon at lahat ng narito. Kanya po yun, yung mga treasure nyo dyan, kahit galing sa kasamaan yan. Sa Diyos pa rin yun, kahit na sabihin yung sa Kanya pa rin yan. Pero, babawiin ng Diyos yun pagka yung hindi ka kumikilala sa Kanya. Yung nagpalinlang ka na sa diablo, ganon. Kasi yung pananampalataya natin sa Diyos, sinusubok yan kung gaano tayo katatag. O gaano tayo pananampalataya natin. Gaya naman ni Job, di ba? Sinubok ng Diyos. Dati yung kapamalaan ng lupa, kay Satanas yun. Pero ngayon wala na po. Nasa Panginoong Yesus na po yung kapamalaan ng lupa. Siya na po yung sumusubok sa puso. Dati pinamahala yun kay Satanas. Ngayon po hindi na. Ang gawain na lang po ng diablo, yung mandaya sa tao para mailigaw niya, kala mo bigay niya yung kayamanan, hindi. Galing lang po, halimbawa, galing po yan sa pandaraya o nilinlang ka lang ng diablo para magkasala ka. Pero lahat po ng kayamanan sa Diyos po yun. May authorize lang po si Satanas na subukin ng tao o ganun. Kung ano ba, kung mahalaga ba sa kanya yung kayamanan o yung pananampalataya sa Diyos. Authority lang po siya. Binigay sa kanya yung kapamahalaan, ganun. Pero yung kapamahalaan ngayon, wala na po sa kanya. Nasa Panginoong Yesus na. Kaya nga sabi ng Diyos, di ba?
labanan nyo ang Diablo, siya tatakas sa inyo. O ganun po, wala na sa kanya yung kapamalaan eh. Ito sabi ng banal na kasulatan, no, nung subukin si Job, nung time na to, nasa kanya pa yung kapamalaan. Pero nung hinandog ng Panginoong Yesus yung katawan niya para kunin niya muli yung kanyang mga tupa, wala na po sa kanya yung kapamalaan sa Panginoong Yesus na ganun po. Ito, basahin ko sa inyo. Yung may kapangyarihan kasi si Satanas sa lahat ng mga bagay ganun. Kaya ito yung sinubok niya si Job. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito po sa Job 1:6. Isang araw nga na ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na nagsiharap sa Panginoon. Si Satanas ay naparoon din naman kasama nila at sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Nang magkagayon, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Sagparot pa rito sa lupa at sa pamanik manaog doon." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Ibang napansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, sakdal at matuwid na lalaki na takot sa Diyos at tumihiwalay sa kasamaan." Nang magkagaya, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay?" Kita nyo nga si Job, pinagpala ng Diyos, galing sa Diyos yung kayamanan, hindi naman sa Diablo. Ganun po, sinusubok lang ng tao yung Diyos, ginagamit lang ng Diablo. Kung sinusubok lang niya yung tao, ginagamit Satanas, pero yung kayamanan sa Diyos yun. Ito, basahin ko sa inyo muli. "Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambayan at dati ang tinatangkilik sa bawat dako ay iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay?" Tingnan nga, Diyos yung nagpala sa kanya. Naging walang kayamanan si Job dito Pero nung huli, yumaman siya uli. Pinagpala siya ng Diyos. Kasi nasubok siya, hindi siya sumuway sa utos ng Diyos. Ganun po, kasi pananampalataya natin, susubukin yan na gaya ng ginto, ganun po. Patuloy ko. Yung pinagpala ang gawa ng kanyang makamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit, pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukaan. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Narito, lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang wag mong pagbuhatan ng iyong kamay." Sa gayon, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. May authorized lang siya at siya yung tagapamahala, di ba? Dati yon, pero ngayon hindi na dahil nasa Panginoong Yesus na yung kapamahalaan. Ganun po. Pero Satanas, wala pong kayamanan yan. Ang gawain po ni Satanas, perform the devil, deceive the people in the all of the earth. Kaya yun po yung gawain niya. Pero hindi siya, nagbibigay siya ng kayamanan sa mga masasama lang, pero sa Diyos pa rin yun. Sabihin, galing lang sa masamang paraan. Ganun po. Pagka ganun yun, hindi ka maliligtas kasi kasi nagpaling lang ka kay Satanas Lahat ng sa sanlibutan sa Diyos po yun. Wala pong pag-aari sa Satanas. Kasi Satanas, tinapon na sa langit ikinulong sa kalaliman ngayon, nandadaya naman siya. Ganun po, nandadaya na siya sa sanlibutan. Kasi ang ating pananampalataya, susubukin niya na parang ginto kung gaano tayo katatag sa pananampalataya. Kita nyo nga si Job, maraming sakit ang binigay ng Diablo, di ba? Kaya magbigay kasi ng sakit ng Diablo pero kailangan labanan natin para hindi tayo magkasakit. Kaya sumunod tayo sa Diyos. Yun yung panlaban puro sa Diablo para hindi niya tayo mabigyan ng sakit. Ganun po, kaya sumunod tayo sa Diyos.
Kasi pananampalataya natin, susubukin niya na gaya ng ginto kung talagang tapat ka sa Panginoon. Kita nyo nga si Job noon, marami naging sugat, di ba? Binigyan ng diablo ng mga sakit. Ganun po. Pero hindi ka magkakasakit pagka yung nananampalataya ka sa Diyos, nilalabanan mo yung diablo. Ito po yung pananampalataya natin, oh, sinusubok to ng Diyos, oh, na parang ginto. Ganun. Kaya labanan natin yung diablo, hindi tayo makagawa ng masama. Ito po sa unang Pedro 1:6, na ito ang inyong totoong kinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon. Kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong malaga kaysa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at sa ikaluwalhati, ikararangal. Sa pagpapahayag ni Hesus Kristo, sinusubok kasi tayo ng Diyos, lahat po tayo susubukin ng Diyos. Yung tinatawag na bautismong apoy, yun, pag nakapasa ka ron sa Diyos, ikaw po yung isa ka po sa maliligtas, ganun po yun. Kaya kailangan malabanan natin yung diablo. Ayun, para kasi nililing lang nila yung marami nang nalinlang si Satanas, di ba, doon sa LA, marami naling lang. Nabuyo na sila sa kayamanan doon, nakalimot na sa Diyos eh. Kasi yung mga kailangan hindi ka makakalimot sa Diyos kasi sa Diyos yan eh, lahat yan. Sabi ng Diyos dito, mga nakakalimot sa Kanya. Ito po sabi ng Diyos sa mga awit 14:4. Wala bang kaalaman lahat ng manggagawa ng kasamaan na siyang nagsisikain sa aking bayan na tila nagsisikain ng tinapay at di nagsisitawag sa Panginoon. O yun, hindi sila tumatawag na sa Diyos, nakalimot na sila eh. Pero sa Diyos po yun, yung mga kayamanan mo, kahit nalinlang ka sa Satanas, nabigyan ka ng kayamanan dahil sa kasamaan. Pero sa Diyos pa rin yung kayamanan mo. Walang kayamanan po sa Satanas sa limbutan, wala po. Ito'y nangapasa malaking katakutan sila. O yun, nagkaroon ka ng takot dahil sa kayamanan mo, di ba? Dahil hindi ka tumatawag sa Panginoon. Gano'n, nalililang lang yung ng diablo yung mga tao. Kala nila sa yung diablo ang nagbibigay ng kayamanan. Hindi, yung kayamanan mo sa Diyos din yun. Minina lang ng mga mineryo para gawing materyales. Gawing bahay, gawing kotse, gawing mga ginto trilos. O yung release mo, may ginto yung Rolex mo. O galing sa lupang nilalang ng Diyos, di ba? O siya po lumalang nun. Sa kanya po lahat ng siya po lahat ang owner ng treasure sa sanlibutan, sa langit, sa kanila pong mag-ama. Ayun, kailangan lang, para hindi bawiin ng Diyos yun, tumawag ka sa Diyos, yung huwag kang makakalimot, tapos lalabanan mo yung mga gawang masasamang pinagagawa ng diablo. Kasi pinasasama ng diablo yung tao eh, kaya ganun eh, nakakalimot yung tao. Kala nila, yung kahit may kayamanan silang galing sa masama, kala nila sa yung diablo na may-ari. Hindi, may authority lang siya, pero yung kayamanan mo sa Diyos din po yun, ganun po yun. Kasi ang Diyos ang lumalang ng langit at lupa, at saka lahat ng naroroon, di ba, sabi ng banal na kasulatan. Kanya po lahat yan. Ito, kasi baka nakakalimot, kasi yung mga tao, pag nakakalimot, ayaw tumawag sa Diyos, o binibigay niya doon mga sumpa, mga kasamaan, o tapos babawiin yung kayamanan mo, ganun. Gaya doon sa ibang mayayaman sa LA, di ba? O binawi yung kayamanan na nawala lahat. Ganun po. Kasi hindi sila tumatawag sa Panginoon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga awit 50:22. Ngunitiin nga ninyo ito, ninyong nakakalimot sa Diyos. Baka kayo aking pagluray-lurayin at walang maligtas. O, tayo nga, pagluluray-lurayin ka ng Diyos, pag nakakalimot ka sa Kanya, walang maliligtas. O, pati kayamanan mong binigay ng Diyos, kukunin nyo na galing sa masama. O, di ba? Galing sa masama, galing sa paraan ni Satanas. O, di ba? Pero sa Diyos pa rin yun, kahit galing po sa
samaan yun. Kasi siya ang lumalang ng langit at lupa. Kalahat po yung kanya. Basahin ko sa inyong muli. Gunitain nga ninyo ito, ninyong nakakalimot sa Diyos. Baka kayo aking pagluray-lurayin at walang maligtas. O, tignan nyo. Luluray ng Diyos. Pagka kasi yung bansang hindi, yung mga nakakalimot sa Diyos, o lilipuli niya yun, lilipuli niya, sabi ng banal na kasulatan. Lilipuli niya yung bansang hindi tumatawag sa kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung ayaw kumilala sa Diyos, o binabawi, lilipol niya yung mga pag-aari do, pati yung mga tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaias. Kailangan hindi ka makakalimot sa Diyos na magpasalamat o ganun. Kasi siya yung lumalang ng lahat ng bagay. Lahat yan sa Diyos po yan eh. Siya po yung may authority ng lahat eh. Sa Panginoong Diyos po lahat yan. Ganun po, pagka nung Israel nga binili na ng Diyos sila eh. Baka makalimot sila sa Diyos eh, di ba? O binantaan na sila ng Diyos doon, o di ba? O kaya sabi ng Diyos kailangan didinggin mo yung kanyang mga utos, yung kanyang mga Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Isaias 60 Kapitulo 12, sapagkat yaong bansa at karian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay, o ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. O kita nga, malilipol yung mga bansa pagka nakakalimot sa Diyos, yung di sa kanya naglilingkod, o ganun po. Pero kasi yung kayamanan ng sanlibutan sa Diyos yan, kala nyo sa diablo, hindi. Gawain lang ng diablo, nag-aasik po yun ng mga masasamang gawain, pasasamain yung isip mo, ganun po, para makagawa ka ng masama. Tapos yung kayamanan mo, galing na sa masamang paraan. Pero sa Diyos pa rin yun, kahit na nanggaling po sa masamang paraan yun, kasi siyang lumalang ng langit at lupa eh. Basahin ko sa inyong muli rito. Sa Isaiah 60:12. Sapagkat yaong bansa at karian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay, o mga bansang yaon ay malilipol na lubos. O kita mo nga, malilipol na lubos yung mga bansang hindi kumikilala sa Diyos. O di ba doon sa LA, godless na raw sila. O nilipol yung mga pag-aari ito. Godless town, o kita nyo, godless town, di ba? O kasi nga binilinan na sila ng Diyos eh. Yung una pa, binilinan na sila ng Diyos, yung mga Israel. O, baka makalimot sila sa Diyos, o, tapos meron namang bansa, may aral sa mga bansa, gaya ng binasa ko sa inyo, ang bansang hindi maglilingkod sa kanya, di ba? O, malilipol na lubos. Ganun po yun. Kasi may banta na ang Diyos sa tao nung pinilaya sila sa Ehipto, may banta na po ang Diyos doon. May banta na sa kanila. Baka makalimot sila sa Diyos. Binantaan na yung mga angka ni Israel, binalaan na sila ng Diyos. Kaya sabi, pag lumago ang kayamanan mo, o ganun, ito sabi ng banal na kasulatan, binantaan na sila ng Diyos nagbala na ang Diyos sa kanila baka makalimot sila ganun, kasi nga yung gawain lang ng diablo, bulagin lang yung isip mo niyan, pasamain ka, ganun po. Pero yung kayamanan mo, sa Diyos pa rin yun, kahit galing po yun sa masama. Kasi ang langit at lupa sa Diyos, siya po yung lumalang yan, ganun po yun. Kala nyo galing sa diablo. Hindi, galing lang sa masamang paraan, pero sa Diyos po rin yun, di ba? Sabi nga rito sa sa mga awit dito, basahin ko uli sa inyo sa mga awit dito para maintindihan nyo. Sabi nga rito sa mga awit dito po sa mga awit 14:4. Wala bang kaalaman ang lahat ng manggagawa ng kasamaan na siyang nagsisikain sa aking bayan, na tila nagsisikain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Panginoon? O tanyo nga, sa Diyos pa rin yun kahit na sabihin mong
kumakain sa aking bayan, o gano'n, sabi niya. O nung nilabas ng Diyos yung yung mga Israel sa Ehipto, binalaan na sila ng Diyos sabi rito, baka makalimot sila sa Diyos, binalaan na sila. Kaya yung mga bala-bala ng Diyos dito, nandoon pag sumunod ka, pagpapalain ka, pag di ka sumunod, lahat ng sumpa, di ba, ibibigay sa iyo, inilagay ko ang daan ng buhay at pagpapala at ang daan ng kamatayan at ang sumpa, mamili ka, di ba? Meron tayong Diyos sa Diyos Pero pinili mo yung sumpa, kamatayan, puro mga masama ibibigay sa iyo ng Diyos doon kasi kinalimutan mo siya, ganun. May choose tayo kung anong gusto natin, pero kung yung gusto mo, ibibigay sa iyo ng Diyos yun, di ba? Pinili mo yung buhay, pagpapala, okay lang, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, di ba? Ganun. Pero yung diablo, hindi po nagbibigay hindi po kanya yung kayamanan. Tagapamahala lang po yun, wala siyang kayamanan sa lupa, ganun po yun. Naliligaw lang po siya ng tao, pinasasama niya yung tao. Ito po sabi ng banal na sa kasulatan dito po sa Deuteronomio 8:11. Binalaan na sila dito ng Diyos Sabi ng Diyos dito sa Deuteronomio 8:11 patuloy. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga katulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka ikaw ay makakain at mabusog at makapagtayo ng mga buting bahay at inyong natahanan at pagkain yung mga bakan at ang inyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami ay mangmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Yung mga dyan, diba, nakalimot na yung iba. Sabi rito, kasi ibang mayayaman nakakalimot na, akala nila hindi sa Diyos yung nanggaling yung kayamanan nila Kahit ano pa man yung nasa iyo, sa Diyos lahat yan. Nagkayamanan ka, nanggaling sa masama, pero sa Diyos pa rin yun. Ginagamit lang ng Diyos si Satanas na pagsubok. Ito, basahin ko sa inyo muli. Ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan uwaw na lupa na walang tubig. Na siyang naglabas sa iyo sa tubig na mula sa pingkiang bato, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala na iyong mga magulang upang kanyang makumbaba ka at kanyang subukin ka, napabutihin ka sa iyong wakas. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Baka sabihin mo, yung kayamanan mo, sa iyo nang galing, hindi sa Diyos po yun. Kasi pati tao nga, nilalang ng Diyos, di ba? Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang patibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, gaya sa araw na ito. At mangyayari na kung yung kalimutan ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking ang totohanan laban sa iyo sa araw na ito, kay tunay na malilipol. Malilipol yung tao pagka yung lumimot sa Diyos. Sabi ng Diyos dito. At basahin ko po sa inyo ulit dito sa may Deuteronomio 8:19. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking
pinatotohanan laban sa iyo sa araw na ito na kay tunay na malilipol. Ayun malilipol ang bansa Kung paano ang bansang nilipol ang Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol. Sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Kita nyo nga, pagka hindi dininig ng tao yung Diyos, lilipulin yung tao, kala mo sa yung lakas ng gali yung kayamanan mo. Sa Diyos po yung treasure, lahat po yan. Sa Diyos po yan. Kaya ka lang nagkaroon ng kayamanan sa gawang masama, nilinglang ka ng dyablo dahil nadaig ka. Ganun, dandadaya ka ng kapwa, di ba? Nandadaya ka dyan sa social media. Nakakagawa ka ng masama. Maraming ganyan, di ba? At sa social media, owner of the Mandaraya, di ba? Akala niya gano'n, Pero yung kahit na gano'n yan, yung kayamanan mo, kahit na gano'n, sa Diyos pa rin yan, kahit galing yan sa masama. Pero nasubo ka na ng Panginoong Diyos, sa kayamanan na yun, nagpadaig ka, hindi ka na maliligtas. Ganun po yun. Pag napadaig ka sa kayamanan na lang ng dyablo. Ganun, nasubok ka hindi mo tinupad yung utos Akala mo, yung kayamanan mo, wala, nalilang ka lang ng dyablo Ang gawain kasi ng dyablo, naghahasik yan Naghahasik siya ng mga kasamaan. Gano'n. Ito, basahin ko sa inyo, Pagka kasi na masama ka na, yung dyablo na naghahari sa'yo, hindi na yung Diyos. Pero, yung kayamanan mo yun, sa Diyos pa rin yun. Kasi siya may-ari ng langit at lupa Sila mag-ama Hindi naman kaya maglalang ng dyablo ng mga bagay-bagay, hindi po, hindi. Tao nga, hindi niya kaya maglalang, di ba? Pumasok siya sa ahas, pumasok siya sa baboy, pumapasok din sa pusa. Akala nyo, yung pusa, ginagamit yung dyablo sa yung mga hayop. Para papasok siya ron, akala nyo, maganda yung guide mo, yung mga anghel, wag yung mga hayop, kasi yung hayop, pinapasukan ng dyablo ng mga masasamang espiritu. Ganun po yun. Pag nasa yung utos ng Diyos, gagabayan ka. Ganun. Sabi nga, ang anghel ng Panginoon, umahantong sa buong palibot ng mga natatakot sa Kanya at pinagsasanggalang sila. Maganda yung anghel, wag yung mga hayop kasi pinananahanan ng mga masasamang espiritu yan. Diyan sila pumapasok. Sa baboy, sa ahas, sa mga pusa, sa mga hayop, ganun. Diyan po sila pumapasok. Kala nyo, hindi po kaya maglalang ng dyablo ng mga hayop, tao, hindi po. Ang lalang niya lang, yung mga masasamang espiritu na kasama niyang itinapon sa langit. Walang kayamanan po si Satanas. Wala po yun, wala. Ang Diyos lang po talaga sa Kanya lang po talaga ang treasure, all of the heaven and earth. Ginagamit lang kasi siya ng Diyos. Pinamahala sa, ito sabi ng banal na kasulatan, Pinamahala sa dyablo yan yung mga kapamalaan ng sanlibutan. Pero wala na sa kanya ngayon. Ito sabi ng banal na kasulatan, Dito po sa 4. Kasi nung pinako sa Panginoong Hesus, pinako siya sa krus, kinuha niya na yung kanyang kapamalaan, nasa kanya na yung kapamalaan. Dati nasa kanya yung kapamalaan nasa dyablo. Ito, basahin ko sa inyo to. Nasa kanya lang yung dati yung kapamalaan, pero ngayon wala na. Tinapon na nga sila sa langit, di ba? Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Lucas 4:1, kasi dati nasa kanya yung kapamalaan, ngayon wala na. At si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at tinatid ng Espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw. At tinutukso ng dyablo at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yon. At nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At sinagot siya ni Jesus,
Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. At inakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya ang sa sandaling panahon ang lahat ng kapakarian at ng sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kalwalatian nila, sapagkat ito'y naibigay sa akin. Ayun, naibigay sa kanya. Siya yung namamahala, gaya ng sinabi kay Job, di ba? Sabi ng Diyos doon, sige, nasa yung lahat ng kapamahalan niya sa no, tinatangkilik niya. Kaya yung nasa kanya, pero wala na sa kanya yung kapamahalaan kasi nasa Panginoong Hesus na. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko at magiging iyong lahat, sabi ng dyablo rito. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka. Siya lamang ang iyong paglilingkuran at sasambahin. Ayun, siya lamang yung paglilingkuran, sabi rito. Ayun, yung kapamahalaan sa kanya pa yon dati, pero ngayon wala na po. Nasa Panginoong Hesus na yan. Kasi hinatulan na siya ng Diyos Hinatulan na yan nung kinuha na sa kanya yung kapamahalaan, wala na po sa kanya. Ito sabi ng Panginoong Hesus, nung napako siya sa krus, nakuha na ng Panginoon yung kapamahalaan, tinanggal na po sa dyablo. Ang gawain na lang po ng dyablo, mandaya. Wala po siyang treasure sa sanlibutan. Nagkaroon ka ng kayamanan dahil sa kasamaan, pero hindi pa rin sa Diyos yun. Pinasama ka lang ng dyablo, nandaya ka. Nasubo ka lang ng Diyos dahil mahina ka, hindi ka maliligtas nun kasi nagpadaya ka sa dyablo. Naging kasangkapan ka niya, ganun po yun. Wala pong kayamanan ibinibigay ng dyablo. Nag-aasik lang yung dyablo, yun ang mga masamang salita, masamang gawain, ganun, inudyukan yung mga tao. Ito, kinuha na kasi ng Panginoong Hesus yan yung nagkatawan tao siya. Kinuha niya. Ito sabi ng banal na kasulatan, dito po sa 1:16. At mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito, sinisinta ako ng Ama sapagkat binibigay ko ang aking buhay upang kunin muli. Kinuha na ng Panginoong Hesus, kunin kong muli. Sino may hindi mag-aalis mag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay, may kapamahalan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Kinuha na ng Panginoong Hesus yung kapamahalaan dyan sa sanlibutan. Wala na po sa dyablo. Ang gawain na lang po ng dyablo, mandaya, nadayain yung mga tao para mapasama. Ganun po. Wala pong hinatulan na po yung dyablo, hinatulan na po yan ng Diyos. Condemn na siya yung dyablo, condemn na. Ang hinihintay na lang sa kanya yung kaparusahan, kamatayan, ganun po. Sa end of the words po yun. Kasi natulan na yun ng Diyos Ito po sa 1:16-11. Tungkol sa pagkatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Hinatulan na si Beelzebub. Hinatulan na po yun. Wala na po sa kanya yung kapamahalaan ng langit at lupa. Hindi po yan yung binigyan ka ng kayamanan ng dyablo, hindi po kanya rin yun. Pinasama ka lang niya. Napasama ka lang niya. Sa Diyos pa rin po yung kayamanan. Kumbaga, siya yung naghahari sa'yo, nagpinaghaharian ka niya dahil masama yung gawa mo, galing sa daya yung kayamanan mo, ganun. Pero nasubo ka na ng Diyos nun. Kasi ang gawain ng dyablo, yung tao malin lang niya para hindi maligtas. Ganun po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito. Dito po sa Mateo 13:18. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung sino may nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya na pag-uunawa ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Ayun Ang diablo kasi naghahari doon
At ang naasik sa mga batuhan ay yaong nakinig ng salita sa pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Gayun may wala siyang ugat sa kanyang sarili. Kung sa sandaling tumatagal at pagdakay sa kapigatian o sa pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. At ang naasik sa dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit pag sumakit na ukol sa sanlibutan, at ang daya ng kayamanan ay siyang umiinis sa salita. Yaoy naging walang bunga. O yun, yung mga sa LA, di ba, nadaya yung mayayaman. Nadaya na ng kayamanan nila. At ang naasik sa mabuting lupa, siyang dumirinig. At nakaunawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga. Ang ilay tagi-100, ang ilay taga-6 na po. At ang ilay tagta-30 po. Ayun o. Tagta-30 po, sabi ng Panginoong Yesus dito, nagbubunga yung mga nasik sa ano. Ayun po yung hinasik ng Diyos, yung mga aral po yun, yung mga salita. Pero yung diablo, nag-aasik din yun yung mga salita rin, mga masasamang gawain, yun po yung hinasik niya. Ito, patuloy ko po rito sa sa 13:17. Ang isa ay sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting bini ay anak ng tao. At ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting bini ay ito, ang mga anak ng kaharian. At ang pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Ayun, anak ng masama ay yung mga anak ng diablo ay sumunod sa Diyos. At ang mga kaaway na nag-aasik sa mga ito ay ang diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Ayun, hinaasik niya rito ni Satanas, hindi po yung kayamanan, no? Yung mga salitang masasama, mga masasamang gawain. Ganoon po, hindi siya nag-aasik ng O, di ba, aasik niya, magsugal ka, yun, aasik niya, turo ka magsugal, para yumaman ka sa kasamaan, Ganoon po yung hinaasik niya. Basahin ko rito sa inyo. Basahin ko sa inyong muli rito sa 13:36. Na magkagaya ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay at sa kanya ay nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pansirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting bini ay anak ng tao. Ayun yung hinasik ng Panginoong Yesus, yung mga aral ng mabuti yun, mga salita ng kabutihan, mga aral. Ito namang diablong to, ang hinasik niya yung mga masamang salita naman, mga masamang gawain. At ang bukid ay ang sanlibutan, ang buting bini ay ito, ang mga anak ng kaharian. At ang pangsirang damo ay mga anak ng masama. At ang kaaway, nag-aasik sa mga ito, ang diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga anghel, ang mga tagapag-ani. Nagkakaroon ng kayamanan tong masasamang to dahil sa masasama. Nang galing sa masamang paraan. Pero hindi po yung kayamanan nila, hindi rin po yung totally kanila. Sa Diyos din po lahat yun. Dahil langit at lupa, sa Panginoong Yesus po yun. Ganun po yun. O nagpapaling lang sila sa diablo, kaya ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, dito po sa Nagpapaling lang sila sa diablo para wag silang maligtas. Ganun gawa ng diablo po yung pandaya. Pero wala siyang Satan, nothing treasure in the earth. Wala po. Ang treasure po, from God lang po, from God. Tapos binabawi niya. May kapangyarihan siyang kunin, di ba? Dinadaya niya lang po yung mga tao para hindi maligtas. Yun po yung gawain ni Satanas. Nag-aasik yan ng mga masasamang salita. At saka para madaya niya, mapasama niya yung tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Lucas. Sa Lucas 8:11. Ito ang talinghaga. Ang bini ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang mga kinig. Kung magkagayo, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at mga ligtas. Kita nyo nga, yung mga nadaya dyan sa LA, di ba?
kahit saan man dyan, dinadaya lang ng diablo yun, pero wala siyang kayamanan na ibinibigay. Ang kayamanan po sa Diyos po lahat yan, wala pong kayamanan ng Satanas. Dinadaya niya lang yung tao, pinapapasama, nagkakaroon ng kayamanan dahil sa kasamaan, pero totally sa Diyos po yun, sabi ng banal na kasulatan. Pagka hindi po kasi sumusunod sa Diyos, kinukuha ng Diyos uli yung mga kayamanan, kinukuha uli ng Diyos yun sa tao. Pagka hindi ka, di ba binalaan na nga Israel, baka makalimot ka sa mga utos, ganun po yun. Para po sa lahat ng tao yun, yung mga binasa ko sa inyo sa Deuteronomio 8. Binabalaan na, baka makalimot, lilipulin ng Diyos, kukunin uli yung kayamanan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Pagka yung binabawi uli ng Diyos yun sa susunugin niya yun, kasama ka na nun pagka sama na sila sa impyerno nun pagka yung binabawi uli ng Diyos. Tapos sabi ng banal na kasulatan, kinukuha niyang muli. Di ba sabi ng Panginoong Hesus, may kapangyarihan ng kutong ibigay at kuning muli. Di ba sabi niya, kahit siya po yung bumabawi ng mga kayamanan. Ito po sa Job 20:15, siya'y sumakmal ng mga kayamanan at kanyang mga isusuka uli. At mga alisin uli ng Diyos sa kanyang tiyan. Yan, pagsubok lang kasi ng Diyos yung kayamanan eh. Sabi nga kay Pedro, Pedro, iniibig mo baga ako kaysa mga ito? Sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro. Panginoon, iniibig kita. Pakanin mo ang aking mga batang kordero. Sinubok si Pedro, di ba? Yung nanghuli sila ng isda. Kasi kayamanan din yun. Makahuli ka ng maraming isda. Halimbawa, isang barko na huli mong isda, di ba? Kayamanan din yun. Sinubok nga si Pedro, di ba? Pedro, iniibig mo ba ako? 3 beses yan tinanong ng Panginoong Hesus, di ba? Iniibig mo ba ako kaysa mga ito? Panginoon, iniibig kita. Nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, sabi ni Pedro. Ganun po, lahat po ng kayamanan sa Diyos po yun. Ngayon, pagka nakakalimot ang tao, kinukuha ng Diyos yun. Diba? Sabi nga, ang bansang hindi nakakalimot sa Kanya, hindi maglilingkod, malilipol na lubos, diba? Sabi sa Isaiah. Nakalimot na sila ron sa LA, diba? Nilipol yung kayamanan nila. Binabawi uli ng Diyos. Binabawi. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Job 20:15. Sumakmal na mga kayamanan at kanyang mga isusuka uli. Maalisin uli ng Diyos sa kanyang tiyan. Aalisin uli ng Diyos yun sa kanyang tiyan. Sabi ng banal na kasulatan, di ba? Kukunin uli ng Diyos yun. Yung bang susunugin uli ng Diyos yun, susunugin. Ito sabi ng banal na kasulatan, susunugin. Yung di ba, yung bansang hindi maglilingkod sa kanya ay malilipol na lubos, sabi sa Isaiah 16:12. Tapos yung naman, lilipulin niya. Ito sabi ng lilipulin niya yung mga masusunog diyan, Sabi ng Diyos dito, di ba yung mga apoy doon, yung mga puno sa LA na sunog, nagsugo siya ng apoy noon. Kasi apoy galing sa Panginoong Diyos yun sa mag-amay. Ito sabi ng banal na kasulatan dito po sa Jeremias 7:20. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ang aking galit, ang aking kapusukan ay mabubuhos sa dakong ito, sa tao at sa hayop, at sa mga punong kahoy sa parang, at sa mga bunga ng lupa, at masusupok, at hindi mapapatay, di ba? Hirap-hirap silang patayin yung mga apoy doon. Sinupok yung mga puno doon, yung mga hayop, yung mga bansang nakakalimot sa Diyos. Yung mga tao, kasi binalaan na sila ng Diyos, di ba? Kala nyo sa diablo galing yung kayamanan. Hindi, sa Diyos po lahat yan. Kala nyo lang sa diablo. Yumaman ka lang, dahil pinasama ka ng diablo, pero yung kayamanan mo, sa Diyos pa rin yun, kasi siya may-ari ng langit at lupa. Minina lang yung mga nasa lupa ginawa lang Ferrari yan, kung ano bang kotse yan, Rolex mo may ginto, minina lang yan sa lupa na ginawa ng Diyos, di ba? Kinuha lahat yung mga minerals diyan sa lupa,
O yung mga salamin ng kotse, saan ba galing yun, di ba? O sa dagat, yung mga buwangin doon, ginagawang salamin yun. O para maging salamin ng kotse. Ganun po yun. Sa Diyos po lahat yan, wala pong kayamanan yung diablo. All of the treasure of the heaven and earth is from the Father and the Son. Ganun po yun. Sa mag-ama po yun. Yun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito po sa ano. Kasi sa Diyos po lahat yan eh. Dito po sa Diyos yan, yung langit at lupa. Ito, sa mag-ama. Ito, basahin ko muna rito sa inyo yung sa mag-ama yung langit at lupa. Ito po sabi ng Panginoong Hesus dito. Kaya pinaulanan sila ng Panginoong Hesus ng apoy eh. Hindi sila nagsisitawag sa Panginoon, di ba? Nakalimot na sila. Na kumakain sa aking bayan, no? Hindi man lang nagsisitawag sa Panginoon, di ba? Sabi sa mga awit. Ito po sabi ng Panginoong Hesus, oh. Kasi sa kanilang mag-amayan yung langit at lupa, sa kanila pong treasure yan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Juan 17:9. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ng dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng mga bagay ay iyo, at lahat ng iyo ay akin. O yun o, sa kanilang mag-ama yun o. Lahat ng sa Ama, sa Panginoong Hesus. Lahat ng sa Panginoong Hesus, kanya rin po yun. Sila po yung may-ari. Sa iba, yung may-ari ng langit at lupa naman, tao, di ba? O yun, mga bulaan din po yun. Mga bulaan yung mga yan. Yung tao may-ari ng langit at lupa. O, bulaan po yun. Ito, basahin ko sa inyo muli. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ng dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng mga bagay ay iyo, at lahat ng mga iyo ay akin. At ako'y lumuluwalhati sa kanila. O yun o. O yun, hindi po tao rin yung may-ari ng langit at lupa. O yun po, Diyos po yun. Kaya nga sabi nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. O pagkatao pa rin, nasa kapangyarihan pa kayo ng diablo doon. Ibig sabihin nun, nadadaya kayo ng mga pastor ni Satanas. Ganun po yun. Ito sabi rin ng banal na kasulatan dito. Dito po sa, kasi kanya yan eh oh. Dito po sa 1:16-15. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na siya'y kukuha ng nasa sa akin. At sa inyo'y ipahayag. O lahat ng sama sa Panginoong Hesus din yan eh. Kasi sila yung may-ari talaga ng langit at lupa. Ganun po yun. Sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. O, kanya po yan eh. Sila po yung may-ari ng langit at lupa. Mali po yung may-ari ng langit, lupa, tao. Sabi nga ng Panginoong Hesus eh, ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Kung ganun pa rin ang paniniwala nyo, o nasa kapangyarihan pa kayo ng diablo, nasa mandarayang espiritu pa kayo. Hindi po yan sa Diyos. Ganun po, Diyos po yung ating Panginoong Hesus. Kanya po yan, yung langit. Yung ginagamit mo nga kay Baal eh, di ba? Sabi ng Diyos dito, sabi rito sa Oseas, yung ginagamit mong, yung inahandog mo kay Baal ng mga kayamanan, sa Diyos din yun eh. Ano ba si Baal? Diyosan po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Oseas. Sabi ng Diyos dito, yung binagamit mong abuloy o makayamanan na hinahandog mo kay Baal o sa Diyos po yun. Ano ba si Baal? Eh, kasangkapan ng diablo yun. Si Baal, di ba? O yung mga ribulto dyan, kasangkapan din ng diablo yun. Ganun po yun. Yung inaabuli mo ron, o galing din sa Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito po sa sa Oseas 2:6. Kaya't narito aking babakuran ng mga tinik ang iyong daan, at ako'y gagawa ng bakod laban sa kanya, na hindi niya masusumpungan ang kanyang mga landas, at siya ay susunod sa mga mangingibig sa kanya, ngunit
hindi nila sila aabutan. At hanapin niya sila, ngunit hindi ni sila masusumpungan. Kung magkagayon, sasabihin niya, ako'y yayaon at magbabalik sa aking unang asawa, sapagkat naging mabuti sa akin kaysa ngayon. Sapagkat hindi niya nalalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo at ng alak at ng langis at nang nagparami sa kanya ng pilak at ginto na kanyang ginagamit kay Baal. O kita mo nga, kahit ginagamit mo sa Diyos-Diyosan inaabulay mo rin sa mga pastor ng mga ribulto galing sa Diyos. O kaya kasi lahat ng nasa sanlibutan. Patuloy ko po. Kahit aking babawiin ang aking trigo sa panahon niyaon at ang aking alak sa panahon niyaon. At aking aalisin ang aking lana at ang aking lino na sana'y tatakip sa kanyang kaubaran. Binabawi ng Diyos lahat yun. Yung mga kayamanan mong tinangkilik pagka nakalimot ka na sa Diyos. Yung ginagamit mo kay Baal sa mga ribulto sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Galing din sa Diyos, sabi rito. Kaya kanya lahat yung treasure na yun kasi siya po ang lumalang ng langit at lupa Wala pong kayamanan sa tanas. Wala po. Tinulong na yun sa kalaliman Ngayon, nandadaya naman sa sa buong sanlibutan. Nag-aasik lang po sa tanas ng masasamang salita, masasamang gawain, ganun. Pero wala siyang kayamanan. Squatter po sa tanas. Squatter po yan. Squatter po yan. Ito, masahin ko sa inyo muli. Dito po sa Oseas 2, nagpapasama lang po siya sa tao para makalimot ka, para huwag kang maligtas. Sabi po ron sa di ba? Sa Lucas, sa tinatanggal ang nasik. Sabihin, yung mga aral yun, tinatanggal yung nasik sa yung aral ng Panginoong Yesus para huwag kang maligtas. Ganun po yun, ginagawa niya. Ito, binabawi niya yung kayamanan, yung mga ginagamit mo sa mga ribulto, binabawi niya muli. Pagka kakalimot ka sa Diyos. Kasi siya yung may-ari. Diba? Talagang binabawi ng Diyos yun. Basahin ko sa inyo muli dito. Sa Oseas 2:8. Sapagkat hindi niya nalalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo at ng alak at ng langis. At nagparami sa kanya ng pilak at ng ginto na kanilang ginamit kay Baal. Ginamit mo sa Diyos-Diyosan. Galing din pala sa Diyos. Kahit aking babawiin ang aking trigo sa panahon niyaon at aking alak sa panahon niyaon, at aking aalisin ang aking lana at ang aking lino na sana'y tatakip sa kanyang kaubaran. Kita nyo nga, kanya lahat yung ginto, lahat yan, mga pagkain, kanya po lahat yan. Dahil sa kanya, sila po ang lumalang ng langit at lupa. Ayun po, God bless po. Ayun po yung ating paksang natapos po. The topic is done. Topic is done is treasure all of the earth is from God, nothing Satan. Wala po siyang kayamanan si Satanas para magbigay ng kayamanan sa tao. Sa Diyos po lahat yun. Ninadaya niya lang po yung mga tao. Kala mo kay Satanas galing yung kayamanan. Hindi. Sa Diyos pa rin yun. According to the God or the Holy Scripture. Sa Diyos po yun. Napapasama niya. Nagkaroon ka ng kayamanan. God bless po, isa doon may topic, all treasure from God. It's a topic done.